habang ako ho ay nanonood, mga kababayan, nung hearing doon po sa Congress, nakita ko nando'n si Bosita, si kumpare ko 'yun, si Bosita. "Pare, dalawin kita diyan pag-uwi ko, ha?" Oh, tawag dito, nandoon din si tama ba? Kasi nalilito ako sa dalawa, eh, Dan Fernando, Dan Fernandez. Oh, comment niyo na lang po diyan. Nalilito ako sa dalawa, mga kababayan, eh. So, may tinatanong na reporter, ganito, ganyan. Sabi do'n sa reporter, "Ilan yung mga napabalita na nategi sa loob ng isang taon?" Sabi, "Hindi niyo po kailangan tapusin yung isang taon na yun, pero higit po sa 100. Higit po sa 100 yung nategi na." Ano? At mga kababayan, dito nga ho, meron kasing ano, eh, kernel na ang apelyido, eh, Patay. Ano ho, gano'n, eh, mga kababayan. So, doon po sa usap-usapan at doon po sa investigasyon sa Kongreso, mga kababayan, maningning ang pangalang Ronald Bato de la Rosa, mga kababayan. Kumbaga, merong mga natetegiya at yung mga listahan, kumbaga, parang kung hindi ako nagkakamali ho, mga bossing, parang pagkakaintindi ko, handpick daw ho, no, ni Senator Bato de la Rosa. Mahirap po ito, mga bossing. Mahirap po ang kalagayan ngayon ni Senator Ronald de la Rosa, mga kababayan. Talagang mukhang malabong makaano, eh, malabong makawala ho ito, eh. Nakita ko yung mga comment ng mga DDS do'n, no. Itigil na 'yang ano, itigil na 'yang hearing na 'yan, nag-aaksaya lang ng pera ng taong bayan. Samantalang hindi ho nila masabi 'yon, mga bossing, doon sa hearing na ginawa ni Bato, na nakilala siya, tinagurian siyang the punching Senator Bato de la Rosa. Puncher lang, authentic na. Oh. Wag niyo pong kalimutan na mag-like diyan, mga kababayan, ano? Pindutin niyo lang po yung like and i-comment niyo. Eh, minsan nalilimutan ko lang ho, ano? Oh. Gisado ho, no? At talagang Bato de la Rosa yung pinakamainit na pangalan ho doon, mga bossing, no? Pinakamainit. Native Filipino vlog. Boss Mark, kaano-ano mo si Dwight Ramos? Naku po, napakagwapong basketballista niyan. Eh, wala po, hindi po namin kamag-anak 'yon. Ano, gwapo lang 'yon. Tayo po, eh, wala. Wala. Manipis na manipis, napakalayo ho nun, mga kababayan, si Dwight Ramos. Magaling na basketballista 'yon. Pinapanood ko 'yon, lalo na sa Gilas, Pilipinas. Mukhang madidiin sila ho dito at yang investigasyon na ho yan, mga kababayan, hindi ho malayo, no? Na maging isa, no? Hindi maging isa. Hindi ho malayo na maging dagdag yan, no? Sa ICC ho, mga kababayan. Galit si Bato de la Rosa. "Oy, kayo paulit-ulit kayo, ICC kayo ng ICC. O eto, sumama kayo. Kayo ang magposa sa akin." Deep inside, hirap na yun si Bato. Masakit sa isipan niya yun. Naku. Biruin mo, may mga lumalabas pa, parang 20,000 yata. Pero napakarami ho kasi talaga ng nasawi ho nun, eh. Kung dati, bulag tayo, masaya pa tayo, eh. Hayaan mo sila, maubos silang lahat dyan, no? Nakakalimutan natin ng bahagya na importante pa din ang buhay, mga bossing. Nakakalimutan natin ng bahagya ng mga panahon na yun na pwede pang magbagong buhay itong mga nahuhuli o ano nila, nayayari nila. Naging madugo talaga, mga kababayan. Ngayon no, napapatunayan ng kasalukuyang administrasyon, mga bossing, pwede namang maubos yang ano, eh, yang droga, eh. Pwede nating unti-unting matalo yan nang hindi ganong kadanak ang dugo. Di ho ba, mga kababayan? Sa kanila kasi sobra grabe. Tapos makikita mo yung si Kian de los Santos ba yun o de los Reyes o Kian de los Santos, bata.
Naawa din ho ako dun mga kababayan, yung mag-ina alam niyo ho yung lapyeta, mga bossing? Yung lapyeta ho mga kababayan, kumbaga si si Mama Mary, hawak ang Panginoong Hesukristo, nakagano'n siya nung wala ng buhay ang ating Panginoon. Gano'n ho yung nakita ko dun, mga kababayan, nung walang buhay yung bata. So, ang nakikita ko ho dito, talagang darating ho at darating ang panahon na magkakasingilan, ano, malungkot, pero gano'n talaga. Baka mga umabuso talaga. Kailangan magbayad po, mga kababayan. Merong mga pamilyang mauulila sila kung sakali na mapatunayan na naging abuso sila. Wala, eh. Yan talaga ang kabayaran, eh. Doon sa pag-aabuso, mga bossing. Hmm. Nakakalungkot po mang isipin, mga kababayan, pero kailangan tanggapin. Ano po, "Welcome ICC. Please arrest Digong as soon as possible. Thanks," sabi ni Kim Zereso. Puwede din na ang tinetegi nila nun ay marami ang alam na kalokohan nila, 'no, na sila ang pusher. Justice for Kian. Thank you Lord, naniningil na po ng katarungan, makulong po at sana ang dapat makulong. Eh, baka iyakan lang kayo ni ano, Bato de la Rosa. Pinakamadaming iyak ho yata sa Senado si ano, si Senator Bato. Ano po, konting ano, mababa ang luha ni Senator Bato, mga kababayan, eh. Mga DDS at KOJC ang pinakamalalang panatiko sa mundo. Ayan, biruin mo ano, um, tawag dito, ano pa sila niyan, religious group pa sila niyan, mga kababayan, pero ang pinaka-iniidolo nila Maharlika. Akalain mo 'yun, mga bossing. "Kumusta mo po ako kay Uncle from Big Boy Family," sabi ni LV. "Pagdurusa ang isang magulang ang pagkawala ng anak." Yes, lapyeta. Kung makita niyo po, mga kababayan, nakagano'n po si Mama Mary kay Jesus Christ, mga bossing. Tapos yung picture ho na mismong nakita doon sa, isinare nung mga pahayagan, gano'n na gano'n po, mga kababayan. At hindi lang ho yun, madami po, mga bossing, madami po. Kaya sabi ko nung una, parang hindi ko pinapanood masyado yung hearing do sa Kongreso, eh. Pero nung napanood ko, mga bossing, aba grabe. Iba pala yung mga talakayan dun. Karamihan ng biktima sa laban kontra droga ni Digongyo, mga inosente. No. Tanim droga at et cetera. Tapos maririnig mo, eh, nagtatanim kami ng ganyan, nagtatanim kami ng ebidensya. Magkapera at di sumablay ang kota. Yun ang masaklap diyan, yung kota. Yung quota system na di umano ho, mga bossing, ano, paano ba naman? Siyempre, eh, may quota kayo, baka mapagalitan kayo. Baka masuspende kayo kung ano man yung kapalit kapagka hindi mo nakuha yung quota. Eh, kahit sino na lang diyan na papayat-payat, oh, kahit sino na lang diyan na ngiwi, baka dahil na-stroke, eh, yayariin. Yun ang dapat mawala, mga kababayan, yung quota system. 30,000 EJK. Oh. Ay naku, mga kababayan.